Sa loob ng 3 buwan, mula sa pagtatapos ng nakaraang taon hanggang sa simula ng taong ito, nasaksihan ng mundo ang dalawa sa pinakamalalaking malawakang pagkitil sa modernong kasaysayan. Isa rito ay malamang na pamilyar ka na. Sa loob lamang ng isang weekend noong January, ibinaling ng mga security forces ng Iran ang kanilang mga sandata laban sa mga nagpoprotesta sa iba't ibang lungsod at bayan sa buong bansa. Dahil sa patuloy na blackout, mahirap makuha ang eksaktong bilang, pero tinatayang nasa pagitan ng 7,000 hanggang 35,000 katao ang nakitil, isang bilis at lawak ng pagkitil na hihigit pa sa nangyari sa Srebrenica Massacre noong 1995. Kahit paano, ang pagkitil sa mga nagpoprotesta sa Iran ay nakakuha ng atensyon ng mundo. Mabuti man o masama, hindi na nawala sa balita ang Islamic Republic mula noon. Hindi ito masasabi sa isa pang kamakailang massacre. Ito ang mga pinakamalupit na pangyayaring sumabay sa pagbagsak ng Al-Azhar sa Sudan sa kamay ng paramilitary na Rapid Support Forces o RSF noong Oktubre ng nakaraang taon. Tulad sa Iran, halos imposibleng makuha ang eksaktong bilang ng mga nakitil sa Alasya. Sa pinakamababang estima, sinabi ng UN na 6,000 ang nakitil sa loob lamang ng 3 araw. Samantala, ayon sa isang ulat sa British Parliament, umabot sa 60,000 ang nakitil sa loob ng 6 na linggo. Sa pinakamatinding pagtataya, sinabi ng Executive Director ng Yale Research Labs sa New York Times na maaaring nasa pagitan ng 30,000 hanggang 100,000 ang nakitil sa loob ng 6 na linggo at ang 60,000 ay isang makatwirang gitnang bilang. Kung mapapatunayan, ang pinakamataas na bilang na ito ang magtuturing sa pagbagsak ng Alasya bilang pinakamalupit na pangyayari sa siglong ito at maihahambing lamang sa bilis at lawak sa kasagsagan ng Rwanda Genocide. Bilang paghahambing, umabot ng halos 21 buwan ng pambobomba bago umabot sa 60,000 ang bilang ng mga nakitil sa Gaza. Ngunit tila naabot ng Rapid Support Forces ang bilang na ito sa loob lamang ng 10 bahagi ng panahong iyon. At gayunpaman, kahit gaano kalala ang trahedyang ito, tila nawala ito sa mga headline. Sa simula, napansin ito ng mundo. Pero ang matinding pagkabigla ay hindi nagresulta sa pangmatagalang aksyon. At sa totoo lang, ito ang kwento ng buong digmaan sa Sudan. Isang digmaan na nagsimula eksaktong 3 taon na ang nakalipas noong April 15, 2023 at mabilis na naging pinakamalalang conflict sa buong mundo. Napakahirap unawain ng mga datos na kaugnay nito. Tinatayang 400,000 ang nakitil hanggang 14 na milyong katao ang napilitang lumikas at mahigit 60% ng populasyon ang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa isang punto, nagiging imposible na para sa karaniwang tao na lubos na maunawaan ang ganitong mga numero. Kaya ang nagagawa na lang ng isip natin ay sabihing, grabe, sobrang lala nito, nang hindi talaga kayang iproseso ang buong bigat ng trahedya. At marami pa sana tayong pwedeng banggitin. Mga buong lungsod na winasak at iniwanan, mga centers ng pagpapahirap na natagpuan sa mga lugar na kontrolado ng RSF kung saan maraming sibilyan ang basta na lang nawawala. May ulat din ang Médecins Sans Frontières tungkol sa laganap na karahasan laban sa kababaihan at mga batang babae sa Darfur. Isang ulat na nagdokumento ng hindi bababa sa 41 insidente kung saan sangkot ang mga mandirigma ng RSF at kanilang mga kaalyado, kabilang ang hindi magandang ginagawa sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Maaari rin nating banggitin na ang El Fasher ay hindi ang unang malawakang pagkitil sa digmaang ito. Noong 2023, tinatayang nasa pagitan ng 10,000 hanggang 15,000 katao ang kinitil sa dalawang magkahiwalay na malupit na insidente sa lungsod ng El Geneina. At ngayon, lumalakas ang paniniwala na ang mga target na pagkitil ng RSF laban sa mga grupong etniko tulad ng Masalit at Zaghawa sa Darfur ay maaaring maituring na isang genocide. Sa puntong ito, malamang ay nakuha mo na ang ideya. Ang digmaan sa Sudan ay nasa ibang antas kumpara sa karamihan ng modernong mga conflict. Habang ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot din ng napakalaking bilang ng casualties, ang kaibahan ay, maliban sa pagkubkob sa Mariupol noong mga unang linggo ng digmaan, ang karamihan sa mga nakikitil sa malakihang bilang ay mga sundalo at mercenaries. Sa Sudan, karamihan sa mga namamatay ay pinaniniwala ang mga sibilyan. Sa mga digmaan sa ika-21 siglo, marahil ang Tigray War lamang ang maihahambing sa tindi ng karahasang ito,
Pero ang layunin ng video na ito ay hindi para lunurin ka sa napakaraming nakakalungkot na statistics, kahit na sa usaping Sudan, halos hindi ito maiiwasan. Sa halip, 3 bagay ang nais naming gawin. Una, gamitin ang maliit naming platform dito sa YouTube para ipaalala sa mundo ngayong 2nd anibersaryo ng digmaan na patuloy pa rin ang labanang ito. Dahil para sa amin, parang hindi ka panipaniwala na ang ganitong kalaking trahedya ay halos hindi napapansin. Pangalawa, magbigay ng maikling background ng conflict para sa mga unang beses pa lang naririnig ang kwentong ito. At pangatlo, sagutin ang isang napakahalagang tanong. Bakit parang kakaunti lang ang talagang nagmamalasakit? Simulan natin sa pinaka-basic kung paano nagsimula ang digmaang ito. Sa pinakapuso nito, ito ay isang tunggalian sa kapangyarihan sa pagitan ng 2 armadong grupo, ang RSF na pinamumunuan ng warlord na si Hemedti at ang Sudanese Armed Forces o SAF na kasalukuyang nasa ilalim ng pamumuno ni General Al-Burhan. Bagamat ang SAF ang opisyal na militar ng Sudan, natakot ang dating diktador na si Omar al-Bashir na bigyan ng sobrang kapangyarihan ng hukbo, baka gamitin nila ito para patalsikin siya. Kaya naman itinaguyod niya ang isang alternatibo, ang Rapid Support Forces. Ang RSF ay nagmula sa Janjaweed militias na responsable sa orihinal na genocide sa Darfur noong unang bahagi ng 2000. Karamihan sa mga miyembro nito ay mga nomadic Arab herders. Bagamat nakipag-alyansa sila noong 2025 sa Nuba militia na SPLM-N na nakabase sa timog ng Sudan, ang pangunahing suporta ng RSF ay mula pa rin sa mga Arab tribes ng Darfur. Noong kasagsagan ng kanilang kapangyarihan noong 2010, hindi lang sila ginagamit para durugin ang mga rebelyon sa loob ng bansa, kundi ipinapadala rin sila sa mga misyon sa ibang bansa. Isa sa pinakakilala ay ang pagsali nila sa kampanya ng Saudi Arabia at UAE sa Yemen, na naging dahilan para maging paborito sila ng Abu Dhabi. Pero sa totoo lang, ang pangunahing tungkulin ng RSF ay magsilbing panimbang sa hukbo, para matiyak na hindi kailanman mapapatalsik ng mga general si al-Bashir sa kapangyarihan. Kaya naman, ang sumunod na nangyari ay may halong matinding irony. Dahil maikling overview lang ito, hindi na natin lalaliman ang lahat ng detalye. Pero sa simpleng bersyon, matapos ang mga dekada ng mapaniil na pamamahala at palpak na ekonomiya, nag-alsa ang mamamayan laban kay al-Bashir noong 2019. Inasahan ng diktador na dudurugin ng hukbo o ng RSF ang revolusyon, pero kabaliktaran ang nangyari. Parehong kumampi ang SAF at RSF sa mga nagpoprotesta at pinatalsik siya sa kapangyarihan. Pagkatapos nito, nagkaroon ng sandaling pag-asa. Nabuo ang isang power-sharing government kung saan may pwesto ang SAF, RSF at mga sibilyan. Ang plano ay magsilbi itong pansamantalang hakbang tungo sa ganap na pamumunong sibilyan. Pero dahil ito ay kwento ng civil war sa Sudan at hindi ng matagumpay na paglipat sa demokrasya, malamang nahulaan mo na ang sumunod. Habang papalapit ang deadline para sa civilian rule, napagdesisyonan ng SAF at RSF na mas magiging madali ang pamamahala kung wala ng sibilyan. Kaya noong 2021, isinagawa nila ang isang coup at inalis ang mga ito sa kapangyarihan. Hindi pa man tuluyang nawawala ang pag-asa para sa demokrasya, nagsimula nang uminit ang tensyon sa pagitan ng hukbo at ng RSF, lalo na sa isyu kung paano isasama ang RSF sa ilalim ng kontrol ng militar. Sa kabila ng ilang pagtatangka sa negosasyon, naging malinaw na papunta ito sa isang armadong sagupaan sa pagitan ng puwersa ni General Burhan at ng mga tauhan ni Hemedti. At noong April 15, 2023, sumiklab ang labanan, mismo sa gitna ng kabisera, ang Khartoum. Bagamat inaasahan na ang kontrol ng SAF sa air power ang magbibigay sa kanila ng mabilis kahit madugong tagumpay, nagawa ng RSF na kontrahin ito gamit ang air defense systems na ibinigay ng Wagner Group. Dahil dito, na-neutralize nila ang bentahe ng hukbo sa himpapawid. Pagkatapos nito, mabilis na nasakop ng RSF ang kabisera na nagpilit kay Al-Burhan at sa pamunuan ng SAF na tumakas patungong Port Sudan sa baybayin ng Red Sea. At dito nagsimula ang maaaring pinakamalalang digmaan sa ika-21 siglo. Pero gusto naming ulitin, ito ay isang sobrang pinasimpleng bersyon lamang, parang sinusubukan mong ikwento ang isang napakahabang nobela sa loob ng wala pang 15 segundo.
Hindi pa nga natin nababanggit ang marami pang salik na nagtutulak sa pagbagsak ng buong bansa, tulad ng matinding tensyon sa pagitan ng mga rehiyon gaya ng Darfur at ng Riverine Elite sa Khartoum. Hindi rin natin natatalakay ang papel ng relihiyon kung saan sinusubukan ng RSF na ipakita ang sarili bilang isang sekular na puwersa kumpara sa SAF na may koneksyon sa Islamism. Gayunpaman, sana sapat na ito bilang panimulang paliwanag para matalakay ang mas malaki at mas mahalagang tanong ngayon. Bakit matapos ang 3 taon ng matinding labanan, tila kakaunti lang ang talagang nagmamalasakit at hindi ito biro? Sa buong panahon ng digmaan, ipinapakita ng mga pag-aaral sa media at mga pahayag ng gobyerno na mas kaunti ang pagbanggit sa Sudan kumpara sa Ukraine o Gaza. Isang pag-aaral noong 2024 ang nagpakita na ang New York Times ay binabanggit ang Ukraine ng 13 beses na mas madalas kaysa sa Sudan. Isa pang ulat mula sa analytics firm na Chartbeat ang nagsabing sa unang anibersaryo ng digmaan, mahigit 100,000 na artikulo kada buwan ang inilalabas ng malalaking news outlets tungkol sa Ukraine at Gaza. Samantalang ang Sudan ay umaabot lamang sa humigit kumulang 600 na artikulo kada buwan. Ibig sabihin, totoo ang malaking agwat sa atensyon at hindi rin madaling ipaliwanag kung bakit. Isa sa mga madalas na teorya ay ang rasismo. Ang mga nakikitil sa Sudan ay kadalasang itinuturing sa kanluran bilang mga itim kahit na maaaring iba ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ayon sa mga naniniwala sa teoryang ito, hindi gaanong pinapahalagahan ng mga tao sa mayayamang bansang kanluranin ang buhay ng mga Aprikano o mga itim kaya mas binibigyan nila ng pansin ang ibang lugar. Pero may kontra-argumento rin dito. Marami tayong ebidensya sa kasaysayan na nagpapakitang nagmamalasakit din ang kanluran sa mga hindi puti. Halimbawa, ang orihinal na genocide sa Darfur na isinagawa rin ng mga grupong kalaunan ay bumuo sa RSF ay naging malaking issue sa US. At kung maaalala mo ang lindol sa Haiti noong 2010, hindi mo rin makakalimutan ang napakalaking tulong na dumagsa mula sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, ang mga ordinaryong Amerikano lang, hindi gobyerno o institusyon, ay nag-donate ng $1.4 billion para tumulong sa bansang halos 95% ang populasyon ay itim at nandyan din ang Gaza. Bagamat tila nakalimutan na ng marami ngayon, may mga nagsabi noong 2022 na mas pinapansin lang ang Ukraine dahil mga puti ang nakikitil. May isang quote mula sa NBC ilang araw matapos magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ang mga karahasan sa Ukraine ay nakatanggap ng malawakang coverage sa buong mundo. Ngunit ipinakita rin nito ang lantad na rasismo at pagkiling sa pagpapahalaga o kawalan nito sa buhay ng mga hindi European. Kung ikukumpara mo lang ang Ukraine at Sudan, maaaring mukhang may punto ito. Pero magiging hindi patas ang paghahambing na iyon dahil ang digmaang nakakuha ng pinakamalaking atensyon nitong dekada ay naganap sa Gaza kung saan ang mga namamatay ay hindi puting European kundi mga Palestinian. Sa madaling salita, maraming halimbawa na sumasalungat sa ideya na ang Sudan ay hindi napapansin ng mundo dahil lang sa rasismo. Hindi ibig sabihin na walang papel ang rasismo, pero baka masyadong pinapasimple kung doon lang ibabase ang lahat. Kaya ngayon, may ilang posibleng paliwanag kung bakit may ganitong attention gap. Isa sa pinakakapanipaniwala ay ang sobrang komplikado ng conflict para sa karaniwang tao. Kung ang digmaan sa Ukraine ay may malinaw na good guy sa Kiev at bad guy sa Moscow, ang sitwasyon sa Sudan ay magulo at puno ng karahasang ginagawa ng magkabilang panig. Gaya ng paulit-ulit naming binibigyang diin kahit na lumalaban ng SAF laban sa isang milisya na inaakusahan ng genocide, isang grupong gumagawa ng hindi maganda sa kababaihan at mga batang babae, hindi ibig sabihin nito ay malinis o mabuti na sila. Ilang beses nang napatunayang binobomba ng SAF ang mga lugar na tinitirhan ng sibilyan, tinatamaan ng airstrike ang mataong mga pamilihan, at may ugnayan sila sa mga armadong Islamist groups na nagsagawa ng agarang pagkitil sa mga bihag. Mas pipiliin ba sila kaysa sa RSF? Oo, 100%, pero pinapawalang sa laban nito ang sarili nilang malinaw na mga war crime? Hindi, kahit kaunti. Bukod pa sa dalawang pangunahing puwersang ito, may samut-saring armadong grupo na kasali sa digmaan. Halimbawa, may mga joint forces na kakampi ng SAF at ang SPLM-N naman ay nakahanay sa RSF. Ibig sabihin, kung gusto mong maintindihan ng buo ang digmaan, kailangan mo ng napakaraming background explanation.
At hindi pa kasama rito ang papel ng mga dayuhang bansa na may kanya-kanyang interes. Kilalang halimbawa ang UAE na nagbibigay umano ng armas at kagamitan sa RSF kapalit ng nakukuhang ginto mula sa Sudan. May iba pang bansang tumutulong sa RSF tulad ng Ethiopia, Chad at Eastern Libya sa ilalim ni General Haftar. Sa kabilang panig, sinusuportahan naman ang SAF ng Egypt, Saudi Arabia, Turkey at unti-unti na ring Somalia para mas lalong maging magulo. Ang ilan sa mga bansang ito ay may sarili ring mga grupo na kumakampi sa kalaban. Halimbawa, ang federal government ng Ethiopia ay tila pumapanig sa RSF, habang ang ilang rebeldeng Tigrayan sa Hilaga ay lumalaban kasama ng Sudanese military. Ang Somalia naman ay mas kumakampi sa SAF dahil sa takot na ang mga kaalyado ng RSF tulad ng Ethiopia ay banta sa kanilang teritoryo. Kung nalilito ka sa lahat ng yon, hindi ka nag-iisa. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi interesado sa digmaang ito. Mahirap ipaliwanag ang ganitong kakomplikadong sitwasyon sa mga taong abala na rin sa napakaraming ibang bagay. Sa isang punto, napapagod na lang ang mga tao at tumitigil sa pakikinig, marahil tulad ng naramdaman mo sa nakaraang bahagi. At may isa pang posibleng dahilan, masyado nang maraming nangyayari sa mundo ngayon. Isipin mo na lang, sa taong 2026 pa lang, nagkaroon ng kidnapping sa Pangulo ng Venezuela, nagkaroon ng malawakang pagkitil sa mga nagpoprotesta sa Iran, nagbanta ang Amerika na i-annex ang Greenland, nagkagirian ng Pakistan at Afghanistan, pinahinto ng mga kartel ang ilang bahagi ng Mexico, umatake ang US at Israel sa Iran, at sinakop ng Israel ang Southern Lebanon, habang nagpapatuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine, kasama pa ang iba pang mahahalagang pangyayari tulad ng eleksyon sa Hungary. Sa dami nito, kahit ang mga taong trabaho na ang sumubaybay sa ganitong balita ay napapagod din. Para sa karaniwang tao na may iniisip pang trabaho, bayarin at personal na buhay, hindi na katakataka kung wala na silang sapat na atensyon para sa Sudan. Pero kahit totoo ito, hindi nito lubos na naipapaliwanag kung bakit kulang din ang aksyon mula sa mga diplomat at world leaders ang mga taong inaasahang tutugon sa ganitong krisis. Sa totoo lang, sa antas ng mga institusyon, napakahina ng naging tugon sa Sudan. Sa US, ang administrasyon ni Donald Trump ay nagtalaga ng isang dating negosyante, si Massad Boulos, para tulungan tapusin ang digmaan. Ayon sa Sudan expert na si Cameron Hudson, siya ay isang taong halatang hindi kwalipikado para sa posisyong ibinigay sa kanya. Hindi nakapagtataka, hindi rin naging epektibo si Boulos sa pakikipagnegosasyon, katulad na rin ng kabiguang tapusin ang digmaan sa Ukraine ng ibang mga negotiator. Samantala, sa Europa, gumawa sila ng tila kakaibang hakbang. Nagsagawa ng peace conference sa Berlin pero hindi inimbitahan ang dalawang pangunahing panig, ang SAF at RSF. Parang isang sarkastikong palakpak na lang ang bagay sa ganitong sitwasyon. By the way, pagdating naman sa UK, tumanggi ang gobyerno na bigyan ng legal na designation ang RSF, isang hakbang sana na maglalagay sa kanila sa parehong kategorya ng mga grupong tulad ng Hezbollah, Wagner Group at Palestine Action, kung saan magiging krimen ang anumang uri ng pagsuporta sa kanila. Ginawa ito kahit pa may mga investigasyon mula sa The Guardian na nagbunyag ng mga recruitment network ng RSF na nakabase sa London, pati na rin ang mga high-level propagandists na kumikilos mula sa mga lungsod tulad ng Sheffield, isa na namang sarkastikong palakpak para sa UK. Pero hindi lang ito kwento ng pagkukulang ng mga institusyon sa kanluran. Ito ay kabiguan sa buong mundo. Walang nagawa ang UN para pigilan ang pagkitil sa El Fasher kahit pabuwan nang nagbababala ang mga eksperto na posibleng magsagawa ng war crimes ang RSF kapag nasakop nila ang lungsod. Ang African Union naman ay halos walang ginawa. Tila walang aksyon sa gitna ng isang posibleng genocide na nagaganap mismo sa kanilang kontinente. Ang tinatawag na Quad Group na binubuo ng US, UAE, Egypt at Saudi Arabia na siyang nangunguna sa peace negotiations ay halos hindi na gumagana, lalo na't lumalala ang tensyon sa pagitan ng Riyadh at Abu Dhabi. At dito pumapasok ang isa sa pinakamalaking problema sa pagtatangkang magkaroon ng kapayapaan sa Sudan. Masyadong maraming makapangyarihang bansa ang may interes sa digmaang ito para ito ay basta na lang matapos. Para sa UAE, ang pagkapanalo ng RSF ay mahalaga sa kanilang estratehikong plano sa rehiyon ng Middle East at North Africa, isang plano kung saan susuportahan nila ang mga sekular o hindi Islamist na puwersa.
Dahil dito, mas lalong naging determinado ang Saudi Arabia at Egypt na pigilan ang tagumpay ng RSF. Habang tumitindi ang banggaan ng dalawang blokeng ito, mas marami pang bansa ang nahahatak. Lumalapit ang Israel at Ethiopia sa UAE, habang ang Turkey at Pakistan naman ay kumakampi sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, napakaraming makapangyarihang bansa ang ngayon ay may stake sa magiging resulta ng digmaan sa Sudan at lalo nitong pinapahirap ang anumang solusyon. Sa isang ideal na mundo, magkakaroon sana ng koordinadong aksyon para pigilan ang network ng UAE na nagsusuplay sa RSF. Pero sa realidad, nais ng Amerika na panatilihin ang kanilang alyansa sa Gulf habang ang mga bansang Europeo tulad ng France ay patuloy na nagbebenta ng armas sa Abu Dhabi. Kung kakausapin mo man ang mga leader tulad ni President Macron o Marco Rubio, malamang sasabihin nila na malala ang digmaan sa Sudan. Pero aaminin din nilang hindi ito ang kanilang pangunahing prioridad. Para sa kanila, mas mahalaga pa rin ang Middle East kumpara sa isang digmaang sibil sa hilagang silangang bahagi ng Afrika. At sa isang malungkot na paraan, maaaring ito na ang sagot sa tanong natin. Baka kaya kakaunti ang nagmamalasakit sa Sudan ay dahil nakikita ito ng marami bilang hindi ganoon kahalaga. Gaya ng sinabi ni Neville Chamberlain noon, tinitingnan ito bilang isang alitan sa isang malayong bansa sa pagitan ng mga taong hindi nila kilala. Siyempre, ang tinutukoy ni Chamberlain noon ay ang Sudetenland noong 1938. Isang pangyayaring kalaunan ay nauwi sa isa sa pinakamalaking krisis na hinarap ng Britain. Hindi naman ibig sabihin na aabot sa antas ng World War III ang digmaan sa Sudan, pero magiging malaking pagkakamali rin kung patuloy itong babaliwalain ng mundo. Ipinapakita ng mga nangyayari sa Middle East na ang ating mundo ay konektado, punong-puno ng mga pressure points, kung saan kahit maliit na tensyon ay maaaring magdulot ng epekto sa kabilang panig ng planeta. Halimbawa, ang pagsasara ng isang makitid na daanan ng barko sa Middle East ay kayang magpataas ng presyo ng gas sa US o magdulot ng krisis sa LNG sa India. At ang Sudan, nasa tabi ito ng isa sa pinakamahalagang shipping routes sa mundo, ang Red Sea. Ngayon, ang mga bansang mahalaga sa Gulf at Horn of Africa ay mas lalong nasasangkot sa digmaan nito, kasama ang lahat ng panganib na dulot nito. Sa madaling salita, kung lalo pang lumala ang kaguluhan sa Sudan, maaaring magkaroon ito ng epekto na lalampas sa kanilang hangganan sa mga paraang hindi pa natin lubos na naiintindihan. Maaring uso ngayon ang baliwalain ang digmaang ito, pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo maaapektuhan balang araw. Salamat sa panunood.